pong text, Philippians, and marami na tayong narinig na napakaganda ng ating mga napakinggan. Amen? At uulitin ko na lamang. Amen. Para hindi nyo makalimutan, ulitin ko na lang yung mga narinig natin. Philippians chapter number 3, sa lahat po na nandito, muli magandang umaga po sa inyo lahat. At sa lahat ng nasa virtual, at saan man pa kayo naroroon, sa mga members ng different churches that being with us this morning through our virtual service, mayong aga sa tanan. Amen. At sa mga pastors, salamat po. Good to see you today. At salamat na nagkita-kita ta dire sa Christ Bible Baptist Church. Salamat po sa invitation. Philippians chapter number 3 in verse number, let's begin reading from verse number 7. But what things were gained to me, I counted loss for Christ. Yea, doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, of whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ, and be found in him, not having mine own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith, that I may know him and the power of his resurrection, and the fellowship of his suffering, being conformable of his death, if by any means I might attain unto the resurrection of the dead. Let's go to the word of prayer. Loving Father, once again, we thank you so much for this wonderful day that once again you give to us, every one of us. And thank you for allowing us to be in this great place this morning where we can gather together to glorify Thy name. Salamat, Ginoo, siling na sa aga na inhatag mo sa amon para sa Independent Baptist Conference. I do pray for these young men and young ladies that are here, even po sa lahat ng mga members, and salamat po sa mga pastors na dito na inyong ginagamit. And most of all, salamat po sa pag-host ng Christ Bible Baptist Church diri po sa Rojas. Salamat kay Pastor Arnel. Bless his family and the church. And once again, Panginoon, I beg you, gamitin niyo po ako in just few minutes time. Bigyan niyo po ako ng maayos na pagsasalita, maayos na boses, and tanging kayo lamang siyang may tataas. Ipaalala niyo po ang aking mga binasa, pinag-aralan, so that may bibigay ko po ang inyo pong mga salita, Panginoon. This is my word, this is your word, dear Lord. Forgive us for sins and cleanse us from all unrighteousness. For in Jesus' name I pray. Amen. Amen. Thank you so much. Good morning. Please be seated in the presence of our God. Bago po ako dumako po sa aking sa mensahe ng Panginoon ngayon pong umaga, gusto ko pong magpasalamat. Of course, una po sa pastor, kay Pastor Arnel at kay Sir Arvin, at maging po sa mga members at sa lahat ng mga naghahanda ng mga pagkain. Amen. Maraming salamat po na sa mga napakasasarap na pagkain. Namit gid ang pagkaon dire sa Rojas. Amen. At maraming salamat po, and of course sa mga drivers na nag-drive sa amin pakadto dire and pagpuli sa among hotel. Salamat gid sa Ginoo. At magpatuloy po tayo, padayon ta sa Ginoo. Amen. Meron pa akong konting Ilonggo, konti lang. At may mga natatandaan ako konti. Now, let's go on with the message. So meron pa akong ilang minuto at naniniwala, huwag na po ngayong matutulog. Amen? Para meron kayong matanggap, huwag na kayong matutulog. At alam ko, sa ganitong pagkakataon, short yung tulog ninyo, pero samantalahin niyo po yung pagkakataon. Ano po? So, mamayang gabi magtatapos na po, and naalala ko yung sinabi ni Pastor Hill, you came here, and you need to fulfill your purpose. Amen? Now, dito sa ating talatang binasa, Pastor Gil already explained it, the meaning, at ulitin ko na lamang yung mga bagay. So, narito po si Apostle Paul.
So pag-uusapan po natin ngayon pong umaga yung ating theme, that I may know Him. So here's the Apostle Paul, ipinakita niya yung kanyang desire. In Romans chapter 12, in verse number 10, at chapter 10 verse 1, the Bible says, Brethren, my heart's desire and prayer to God for the Israel is that they might be saved. So nakita natin the desire and the prayer of the Apostle Paul for the children of Israel, for them is to be saved. And this time, nakita natin dito sa talatang binasa natin, ito din yung desire ni Paul personally, yung kanyang kagustuhan na makilala niya ng lubusan ang ating Panginoon. So ipin-explain na po yan ni Pastor, hindi ibig sabihin na hindi kilala ni Paul ang Panginoong Jesucristo at hindi siya naligtas. Alam natin, we know the story in Acts chapter number 9, Acts chapter 9, verse 1 down to some verses, ay naroroon yung testimony ni Apostle Paul. Nadoon yung kanyang testimony, nadoon yung kanyang patutuo ng kanyang pagkilala sa Panginoon, the personal encounter with God. Personal encounter with the Lord Jesus Christ. So makikita natin yan sa Acts chapter number 9. So, nakita natin si Paul, naroroon yung kanyang desire na pagkatapos niyang maligtas, yung lubusan niyang makilala sa Panginoon. So this is the letter, yung letter na ito ay letter sa mga Kristiyano doon sa Philippi. So it is very important, mga kapatid. Alam niyo po, sapagkat many people know about God, but not many truly know God. Okay? Maraming mga tao kilala nila ang Diyos, gaya ng sinabi ni Pastor Lee last time, pero hindi nila totoong kilala ang Diyos. Many attended the church service, marami ang nasa simbahan, singing hymns, pero hindi nila kilala ang Panginoon. Christianity is not mere religion. It is a personal relationship. So for the Apostle Paul, nadoon yung lubusan niyang makilala ang Panginoon, magkaroon siya ng personal na pagkakilala ng lubusan sa Panginoon at makilala niya yung trabaho ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya nga napakahalaga po sa buhay natin. Today, in our revival, we are focusing on knowing God personally. So in this revival, I do believe all my heart, for those great messages that we heard, ay patuloy nating makikilala ng lubusan ang ating Panginoon. So ulitin ko po, through today, in our revival, we are focusing on knowing God personally. Tatlong bagay lamang pag-uusapan natin, nag-ibabahay ko sa iyo, and we're done, mga kapatid. So for the Apostle Paul, napakahalaga na makilala niya ng lubusan ng Panginoon. So we need to understand that God desire a personal relationship. Ulitin ko po, we need to understand, number one, that God desires a personal relationship with us. Ang gusto ng Panginoon ay magkaroon tayo ng personal na relasyon sa Panginoon. Please take your Bible to John chapter 17 in verse number 3. John chapter 17 in verse number 3. Magbuklat kayo ng Bible nyo para hindi kayo antukin. Amen? John chapter 17 in verse number 3. Sabi po ng Biblia, and this is the life eternal, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent. So makita natin dito ang ating Panginoong Jesucristo nagsasalita. Ulitin ko po, God's desire a personal relationship. God seek relationship with His people. Just like in the Bible, nakita natin si Abraham. Si Abraham in the Bible, tinawag ng Diyos na the friend of God. Si Moses, tinawag ng Bible na siya po ay lingkod ng Diyos. Tinawag siyang man spoke with God, Moses spoke with God face to face. It is a personal relationship, personal encounter with God. And also in the Old Testament, David, ang sabi po ng Bible, David, a man after God's
own heart. So we need to understand, brethren, para sa lahat ng mga Kristiyano, tanan-tanan na Kristiyano, mga kapatid, our salvation is our personal relationship with the Lord and Savior, Jesus Christ. Kaya nga, yan ang pagkakaiba natin sa lahat ng grupo ng pananampalataya, sa lahat na nagpapakilalang Kristiyano, is because para sa atin ay napakahalaga yung personal na relasyon natin sa Diyos. It is a humbling experience before God. Nais ko pong sabihin sa inyo, lahat po tayo ay mayroong pagkakataon na tayo po ay nakarinig ng magandang balita ng kaligtasan at kinilala ang Panginoong Jesucristo bilang Panginoon natin at personal na tagapagligtas. Kaya nga, iba yung narinig natin, iba yung nalaman natin, at iba yung nagkaroon tayo ng personal na relasyon sa Diyos. So we see in the Bible, the Apostle Paul had the humbling experience before God when someone shared to us the gospel. Ay nagkaroon tayo ng kababaang loob na kilalanin at tanggapin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya napakahalaga po, we need to understand this morning, let me remind you delegates and even all of us that are here this morning, God's desire a personal relationship. Kaya nga, we need to establish a relationship, a right relationship, a personal relationship, a close relationship with God. Nakita natin, sinabi ni Sir Maki kanina, intimacy. Alam niyo ba, sinabi natin intimacy, intimate relationship with God is very close relationship with God. My question for this morning, gaano tayo kalapit sa Panginoon? Gaano tayo kalapit sa Panginoon? By the way, magiging malapit lamang tayo sa Panginoon kung ating mamahalin ang Kanyang mga salita, susundin ang Kanyang mga salita, at ipapamuhay ang Kanyang mga salita. Sa bawat araw-araw na ibinigay ng Diyos, napakahalaga po na namumuhay po tayo sa bawat araw-araw na mayroong magandang relasyon sa Panginoon. And the reason why we involve in the ministry is because we have a relationship with God. God's desire a personal relationship with us. Number 2, mabilis lang. Amen? Number 2, knowing God goes beyond head knowledge. Knowing God goes beyond head knowledge. Sa Tagalog, ang pagkakilala sa Diyos ay hindi lamang sa kaalaman, hindi lamang sa isipan, kundi higit pa, kundi ito po, mga kapatid, ay karanasan. Amen? Kaya nga, ang pagkakilala sa Diyos, knowing God, goes beyond head knowledge. Kaya napakahalaga yung magkaroon ka ng karanasan sa Diyos. If I ask you this morning, ano na ang karanasan mo sa Diyos? And that's why these pastors right here, yung mga pastor ninyo, na bago sila nakarating sa ganyang klase ng kalagayan, hindi lamang 1 taon, hindi lamang 2 taon, but dekada na karanasan sa Panginoon. Kaya nga, mga kapatid, para sa pastor ng simbahang ito ay ebidensya ng kanyang karanasan sa Panginoon. Kaya nga napakahalaga na bawat isa din sa atin, some of us, mga kapatid, ay kinakailangan makapag-establish, mga kapatid, sapagkat hindi lamang human knowledge, hindi lamang sa isip. Sabi ko nga po sa inyo, there's a difference between knowing the fact about God and knowing God personally. Many know God, that God is powerful and God is love. But iba yung experience natin sa Diyos. If I ask you this morning, ano na ang experience mo sa Panginoon? Kaya kung tatanungin natin ang bawat lingkod ng Diyos, meron silang personal na experience sa Panginoon. At bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang experience sa Diyos. Just like the Apostle Paul, meron po siyang experience sa Diyos when he is about to persecute the Christians, mga kapatid. Pero tinagpo siya ng Diyos. At yun ang kanyang patuto. Kaya nga, in 1 Timothy chapter 1, in verse number 12, the testimony of the Apostle Paul, sabi niya, and I thank Christ Jesus my Lord, who hath enabled me, that He counted me faithful, putting me
into the ministry. Ministry is service in the name of our Lord. And thank God, God enabling us to be in the ministry. Kaya nga wala tayong pwede ipagmalaki. Hindi sa akin ang ministry, hindi sa inyo ang ministry, sa Ginoo ang ministry. And it is a privilege to be a part of the ministry. And that is our experience beyond human knowledge. Kaya nga salamat sa Panginoon. Sumakita natin the Apostle Paul. He is knowledgeable. A lot of people are knowledgeable, but they are lack of experience with God. Kaya nga alam niyo po ba, kung ano man ang nararanasan natin, ipinaparanas ng Panginoon yan upang maranasan natin ang Diyos. Are you listening? Amen? Kaya nga mga kapatid, when the Apostle Paul said, that I may know Him and the power of His resurrection. He is simply saying, brethren, ipinapakita ni Paul at gusto niyang maramdaman, gusto niyang maranasan na makilala niya ng lubos, ang Panginoon ng lubos is because knowing God is a lifelong journey. It is not about our titles, our position in the church, or years in the church. It's about our personal relationship with God, our journey with the Lord Jesus Christ. Kaya nga alam nyo, napaganda yung kinakanta sa Sunday School, yung nararanasan natin ang Diyos araw-araw. Anong sabi ng awitin? Walking with Jesus. Walking is not just a literal walk, but the way we live from day to day. Sa bawat araw-araw, paano tayo lumalakad? Pagising mo ng umaga, anong ginagawa mo at anong gagawin mo? Anong programa mo sa buhay? Naalala ko lagi sa amin ng mga manggagawa noon. Sinasabi lagi ni Pastor Hill, anong programa mo sa buhay? Kaya nga lagi niyang sinasabi, our boss is our schedule. Amen? Kaya nga pag tayo, ano ang schedule natin? Kaya mula sa paggising hanggang sa matapos ang buong maghapon, hindi ba napaganda na meron tayo na-accomplish? Kaya napaganda sa bawat araw-araw, ito na naman, na ma-experience na naman natin ang Diyos sa buhay po natin. Kaya nga napakahalaga, young men and young ladies, let me tell you, it is very important that tayo po ay magkaroon ng personal na experience sa Panginoon. So ulitin ko po, hindi yung posisyon natin sa simbahan, hindi yung title po natin, but papaano mo na-experience ang Diyos sa buhay mo. Sometimes, lagi tayong nagre-reklamo, pero alam niyo po ba, hindi ba napaganda kung ito yung pagkakataong ito na ma-experience mo ang Diyos? At yan ang pinakamagandang experience. Yung ma-experience mo ang Diyos sa buhay mo. At yan si Paul. Kaya nga he has a lot of experience with God. Kaya nga alam nyo, yan ang pinakamaganda sa buhay natin eh. Yung ma-experience natin ng Diyos. Kaya knowing God goes beyond human knowledge. Kaya nga mga kapatid, hindi lamang sa isipan na alam natin, kilala natin ang Diyos, kundi yung naranasan natin ang Panginoon. Yung naranasan mo ng lubusan ng Diyos. Nung nagkaroon ka ng problema, paano mo na-overcome yung problema? Sinong kasama mo? Lahat ng kaibigan natin, kakilala natin, iniwanan na tayo. Pero ano ang promise ng Panginoon? I will never leave thee nor forsake thee. Alam mo yan ng mga pastors, sa panahon ng kanilang kabigatan sa buhay, hindi sa lahat ng panahon ay masaya. Hindi sa lahat ng panahon ay sagana. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay namit-ngit ang pagkaon. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay maganda yung, sabi nga ni Pastor Hill kahapon, meron tayong tinatawag na evil days. There are trials that comes along the way. But mga kapatid,
anumang mga pagsubok na naranasan natin, salamat na experience natin ng Diyos, ang biyaya ng Diyos, kaya sasabihin natin, yung biyaya ng Diyos. For the Apostle Paul, naalala niyo po, merong tinatawag ang Bible na thorn in the flesh. Marami sa mga nag-interpret ano ang sinasabi ng Bible about thorn of the flesh. May mga ilan na nagsabi na karamdaman si Paul. May mga nagsabi din na maari yung kanyang panlalabo ng mata. And he asked the Lord thrice. Pero ang sabi ng Panginoon, Paul, my grace is sufficient for thee. My grace is sufficient for thee. Kaya mga kapatid, sa pagkilala sa Diyos, not only that it is God's desire, a personal relationship, but also knowing God goes beyond head knowledge. And number 3, the last is, knowing God transforms our lives. Knowing God transforms our lives. Brethren, when we truly know God, your priorities change. Ulitin ko po mga kapatid, when you truly know God, your priorities change. Your priorities change. You begin to seek God first. Kaya sabi ng Biblia, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Yan ang kailangan natin. Kaya nga mga kapatid, knowing God transforms our lives. When you truly know God, your priorities change. Alam niyo ang problema ng mga tao, priorities. My question for this morning, totoo ba talaga na priority natin ang Diyos? Kaya nga alam niyo, yung totoong nakakilala sa Panginoon, nagkakaroon ng pagbabago ang kanyang prioridad sa buhay. Alam ko, kayong mga estudyante, kayo ay nag-aaral ng college. And maybe some of you, priority nyo ang inyong college life. But you need to understand also that if you're a Christian, God must be your priority. Sapagkat pag kinuha ng Panginoon ang lahat ng bagay, especially even ang ating buhay, wala kang magagawa. Kaya ang totoong nakakilala sa Diyos is your priorities change. Magbabago ka ng prioridad sa buhay. Di ba? Lahat tayo may mga kanya-kanyang prioridad sa buhay. Pero salamat, nung nakilala natin ng Panginoon, nagbago ang ating prioridad. At nagkaroon tayo ng desire to serve Him and to love Him with all our hearts. Knowing God transforms our lives. Your priorities change. Your character change. Your character change. By the way, hindi natin kayang baguhin yung buhay natin. Yung pag-uugali ko, hindi ko kayang baguhin. Lahat tayo mapagmataas. Ika nga nila sa Ilonggo, tikalon. Tanan-tanan, tikalon. Pero salamat sa Ginoo, you learn to humble yourselves in the sight of the Lord. Sapagat alam mo, wala kang pwedeng ipagmalaki sa Panginoon. Your character change. You grow in love. Love for God, not for the things of this world. Sabat ang sabi ng Bible, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Natuto tayong mahalin ang Panginoon at ang gawain ng Diyos. You remember the Lord Jesus Christ in Matthew chapter 9, in verse number 36. Please open your Bible so that hindi kayo antukin. Sige, buksan natin. I have last 15 minutes. Matthew chapter number 9. And we can see here, brethren, in verse, a very familiar passage from the Bible, in verse number 36, we know that in verse number 35, and Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people. 36, but when he saw the multitudes, he was moved with compassion on them,
because they fainted and were scattered abroad as sheep having no shepherd. Then saith he unto his disciples, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore that the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. Ang sabi ng Bible, verse 36, but when he saw the multitudes, he was moved with compassion. My question for this morning, meron ba tayong kagaya ng ganito sa Panginoong Jesucristo na nung nakita niya ang napakaraming mga tao, nahabag siya. Nabagbag siya sa kanyang mga nakita. Sa mga lugar po natin, sa ating mga mission fields, sa ating mga areas, nararamdaman pa ba natin na pag may nakikita tayong tao, ito kaya ay naluwas na? Ito kayang taong ito ay nakarinig na ng magandang balita ng kaligtasan? Kaya nga mga diyan ang kailangan natin. Sometimes nakafocus na lamang tayo sa mga bagay-bagay sa mundo, pero nakalimutan na natin the heartbeat of the Lord Jesus Christ. The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Brethren, that's why when you truly know God, brethren, your character will be changed. Magkakaroon ka ng passion for souls. Kaya alam niyo po sa ministry, sa gawain po ng Panginoon, ang focus lagi is kaluluwa, 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 is because that is the heartbeat of the Lord Jesus Christ. Kaya nga hindi natin nakakalimutan yon. Yan ang puso ng Panginoon. Kaya nga dyan tayo babaguhin ng Panginoon. Magtsatsaga tayo sa mga tao. Kaya nga sa mga kabataan, magpasalamat kayo na mayroong tao na nagtsatsaga sa inyo. The men of God, your leaders, yung mga taong nagdi-disciple sa inyo. Your character change. You grow in love, love for souls, and love for the ministry. Alam niyo, naalala ko po noon, nung nandun ako sa Port Bonifacio, 1 year, binabalik-balikan ko para lamang madala ko sa church. Ganyan. Sinasabi, hanggang kailan mo siya pupuntahan at bibisitahin? Hanggat hindi siya nagsabing wag mo na siyang puntahan. Well, in fact, kapag nagsabi siyang wag mo nang puntahan, pupuntahan mo pa rin. At sasabihin, ang kulit mo! Di ba, ilan sa inyo? Hindi lamang 1, 2, 10 beses binalik-balikan kayo. Salamat sa mga taong nag-alaga sa inyo. At sino ang magkakaroon ng ganong attitude? Yung totoong nakakilala sa Diyos. Kaya nga alam natin na ang ministry ay hindi negosyo. Dili man business. Amen? Your character change. You grow in love. You grow in patience. Kaya nga alam niyo po ba, sa ministry, pasensya talaga. Pasensya talaga. Kaya nga mga kapatid, salamat na ang mga pastors, ang mga men of God, ang mga manggagawa ng Panginoon, grabe yung kanilang pasensya. Pinagpapasensyahan tayo. Sometimes, we are impatient. Are you listening? Amen? Sometimes, we are impatient. Kaya mga kapatid, wala pong shortcut sa gawain. Ngayon, nakikita natin ang ganitong klase ng gawain, not just the building, but the people. It's because you need to understand that ministry is people. Amen? Ministry is people. Tao. Kaya nga mga kapatid, napakahalaga na nauunawaan po natin. You grow in patience. Problema na even sometimes workers and even preachers, sometimes they are impatient. Ulitin ko po, no shortcut in the ministry. Your character change. You grow in humility. You grow in humility. Mga kapatid, alam niyo po ba ito? Bago ko magtapos, na-miss ko na point ko kanina, na verse na gusto ko pong basahin sa inyo. Let's open our Bible sa Jeremiah chapter number 9. Jeremiah chapter number 9. At mamaya babasahin ko yan sa Hiligaynon. Okay? Jeremiah chapter number 9. In verse number 23. Thus saith the Lord,
let not the wise man glory in his wisdom, neither let the mighty man glory in his might, let not the rich man glory in his riches, but let him that glorieth glory in this, that he understand and knoweth me, that I am the Lord, which exercise loving kindness, judgment, righteousness, and the earth, and these things I delight, saith the Lord. Let me read in your language. Permit mo to read it in your language. Nagsiling, pagit ang Ginoo, hindi dapat magpabugal ang maalamon sang iya kaalam, o kun ang makusog sang iya kusog, o kun ang manggaranon sang iya manggad. Kung gusto niya magpabugal, dapat ipabugal lamang niya nga intindihan kag nakilalaan niya ako, nga ako ang Ginoo nga magigumawon, nga nagahimo sang husto kag matarong diri sa kalibutan. My goodness. Alam nyo, anong ipinagmamalaki ng tao? Kayamanan, karangyaan sa mundong ito, pinag-aralan, titulo, ang sabi po ng Bible, kung gusto niya magpabugal, dapat ipabugal lamang niya nga naintindihan kag nakilalaan niya ako, ang Ginoo. My goodness. Kaya nga alam nyo, yan ang ipinagmamalaki. Bilugan nyo yan sa Bible nyo. Jeremiah chapter number 9. Kung magpabugal ka na nakilala mo ang Ginoo. Many people are too proud of their education, of their titles, of the position. Brethren, let me tell you, kung magpabugal ka, sabi ng Ginoo, ipagmalaki mo, nakilala mo ang Panginoon. Alam nyo, kahit yan lang matandaan nyo ngayong umaga, ayos na. At alam nyo, yung tatlong bagay niyan, ipinagmamalaki ng tao. Kayamanan, kalakasan, posisyon. Pero dapat nating maintindihan, lahat yan ay magtatapos. Kaya nga po ngayong umaga, as I close, ang dapat ipagmalaki ng tao, yung kilala niya ang Diyos. That's why this conference right here, you need to be thankful to God sa tema ngayong 13th Independent Baptist Youth Conference na nakilala mo at makilala mo ng lubusan ng Panginoon. Ulitin ko, sa verse na binasa natin, tanan-tanan na mga tao nagbugal, nagyayabang, nagmamalaki sa mga karangyaan ng mundo. Pero sabi ng Panginoon, ang ipagmalaki mo, yung kilala mo ang Panginoon. Kaya nga mga kapatid, if you truly know God, your priorities change, your character change, your confidence grow. So trust God in difficult times. Lahat tayo may mga pagsubok sa buhay, pero kapag nakilala mo ng lubusan ng Panginoon, magtitiwala ka sa Panginoon. And your purpose becomes clear. Your purpose becomes clear. You discover why you are created. Brethren, in Colossians chapter 1 in verse number 16, we are created by Him and for Him. Your purpose, when you truly know God, your character change, your priorities change, your purpose becomes clear. Maliwanag ang purpose natin. Kaya nga po, as I close, knowing God personally is a privilege of a believer. It is better than wealth, than fame,
than position in this earth. The greatest success in life is not what you achieve, but whom you know. Whom you know. That's why, brethren, you need to be thankful to the Lord kung kilala mo ng lubusan ng Panginoon. At kung kilala mo ng lubusan ng Panginoon, at lalo na nating nakikilala ng lubusan ng Panginoon, magpapatuloy tayo sa gawain ng ating Panginoon. I thank the Lord for the privilege as I close na ako'y maging bahagi sa gawain ng Panginoon. Isang kabataan din na nabuhay before na malayo sa Diyos, napalayo sa Panginoon, pero salamat sa Ginoo. Ibinalik ako sa gawain at ngayon ay masayang naglilingkod sa Panginoon. Although alam natin na sa paglilingkod sa Panginoon, there are some ups and down and ups and down. But I thank God for the privilege. Brethren, that must be the prayer of everyone, just like the Apostle Paul, that I may know Him. Magandang umaga po sa inyong lahat. Thank you so much for the privilege. God bless you. Amen. Gusto ko kamutan igaan break, pero mas okay siguro na after na lang, no? Para tuloy-tuloy. Okay? Kag, last night naman naton. Amen? Okay. So, tanan na may mga question, hindi na magatag microphone. Kibalaan ko ang iban sa inyo na huya. Sulat ka mo. Okay? Sulat kung ano inyo gusto i-question. Tapos, iatag nyo sa mga leader nyo. Kag, iatag di sa tubangan. Hindi ta magdugay. Sir, please come. Ato niya tatlo ka general. Palakpakan naton luwat. Check. Okay, once again, good morning. Mayong buntag sa inyong tanan? Mayong aga sa inyo? Magandang umaga po sa lahat. This morning, may mga kasama ako at ipagpapatuloy natin yung ating pinag-usapan kahapon. This is a different crowd today because andito yung mga new converts. May mga hindi pa na-baptized but na-save na kayo and you have your own pastors. But hindi pa kayo na-baptized. It's very important for every believer to get